Hoy, Rika, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Malamig na sabi ni Doña Celeste habang tinulak ang makapal na papeles sa mesa. Hindi ka naman marunong magbasa ng Ingles. Probinsyana ka lang na sinwerte sa anak ko. Napatawa pang mga kamag-anak sa paligid. Kaya ilagay mo na lang ang thumbmark mo dito. Divorce paper lang yan. Para makalaya na si Marco sa isang katulad mong walang alam. Nanginginig ang kamay ni Rika habang hinawakan ng inkpad. Yumuko siya na parang nahihiya. Ngunit may kakaibang ngiti sa labi niya. Dahan-dahan siyang nagsalita. Sigurado po ba kayo? Na divorce paper talaga ito? Biglang natahimik ang buong sala. May lihim pala si Rika na hindi niya kailanman inasahan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Tahimik ang gabi sa loob ng marangyang mansyon sa Ayala, Alabang. Ang mga ilaw na kristal na chandelier ay kumikislap. Tila sumasalamin sa yaman at kapangyarihang matagal nang hawak ng pamilya Navarro. Ngunit sa ilalim ng kinang na iyon, may tensyong hindi maitago. Nasa gitna ng malawak na sala si Rika. Simple lamang ang suot, walang alahas, at halatang hindi kabilang sa mundong iyon. Nakaupo siya sa isang mamahaling sofa, tuwid ang likod, pero ang mga mata ay kalmado. Halos parang nagmamasid lang. Sa harap niya ay nakatayo si Doña Celeste Navarro. Matikas, elegante, at malamig ang aura. Hawak niya isang folder na kulay itim. Rika, mahinahong bunga ni Celeste pero may bigat ang bawat salita. Pamilya ka na namin. Panahon na para ayusin ang ilang dokumento. Lumapit siya at marahang inilapag ang folder sa mesa. Dahan-dahan niyang binuksan niyon at inilantad ang ilang pahina ng kontrata. Sumilip si Rika sa papel pero hindi niya ito hinawakan. Anong klaseng dokumento po yan? Tanong niya. Maingat ang tono. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Celeste. Hindi mainit, kundi mapagmataas. Formalidad lang para sa negosyo ng pamilya. Wala kang dapat ikabahala. Sa gilid naman ng sala ay nakaupo ang asawa ni Rika na si Marco. Tahimik lang, tila walang balak pakialam. Ang ibang miyembro ng pamilya Navarro ay naroon din, nakatingin, nagmamasid, parang may hinihintay na palabas. Pipirma ka lang dito, dagdag ni Celeste sabay turo sa huling pahina. Nanatiling tahimik si Rika, hindi siya gumalaw kaagad. Napansin niyo ni Celeste, kaya bahagyang nagbago ang tono niya. Alam ko namang hindi ka sanay sa ganitong mga papeles, sabi niya at may halong pangmamaliit. English kasi yan, baka mahirapan ka lang. Mailang mahihinang tawang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Hindi naman nag-react si Rika. Sa halip ay tumingin siyang muli sa papel. Mas matagal na ngayon. Parang binabasa ang bawat detalye kahit walang gumagalaw sa mga mata niya. Kung gusto mo, patuloy ni Celeste, pwede kang gumamit na lang ng thumbmark. Mas madali pa yon. Sandaling katahimikan. Unti-unting tumayo si Rika, hindi nagmamadali. Walang bakas ng kaba sa galaw niya. Lumapit siya sa mesa. Ganun po ba? Mahina niyang sabi. Tumango si Celeste, kampante. Oo, para matapos na. May inilapit na maliit na lalagyan ng tinta ang isang katulong. Binuksan ito at inihanda sa harap ni Rika. Sandali namang tumingin si Rika sa paligid. Sa asawa niyang si Marco, walang emosyon na mukha. Sa ibang miyembro ng pamilya, may halong pag-aabang at panghuhusga. At kay Celeste, kumpiyansa. Siguradong sigurado. Dahan-dahang iniunat ni Rika ang kamay niya. Isinawsaw niyang hinlalaki sa tinta. Napakabagal ng galaw. Parang sinadya niyang pahabain ng sandali. Pagkatapos walang sabi-sabi, idinain niya ang thumbmark sa papel. Isang madiing tunog ang sumabay sa pagdikit ng daliri sa dokumento. Tapos, napabuntong hininga si Celeste.
Tila gumaan ang loob. Good, maigli niyang sabi. At least marunong kang sumunod. Ngunit hindi pa umaalis si Rika. Nanatili ang daliri niya sa papel ng ilang segundo pa. Bago niya ito marahang inangat. Kinuha niya ang isang tissue at pinunasan ng tinta sa kanyang kamay. Pagkatapos ay mahinahon siyang tumingala. Direkta siyang tumingin kay Doña Celeste. May kakaibang ningning sa mga mata niya ngayon. Hindi na iyon ang tahimik na manugang na kanina lang ay parang walang alam. Salamat po, sabi ni Rika. Tumigil naman ang mga bulungan sa paligid. Napakunot ang noo ni Celeste. Para saan? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Rika. Hindi matamis kundi matalim. Sa pagkakataon, sagot niya. Napatingin si Marco tila ngayon lang nagkaroon ng interes. Dahan-dahang tinulak ni Rika ang dokumento pabalik kay Celeste. Dahil ngayon, dagdag niya na kalmado pero buo ang kumpiyansa. Opisyal na po ang nasa pangalan ko ang kumpanya ninyo. Parang biglang nawala ang hangin sa buong sala. Ano? Naputol lang sasabihin ni Celeste. Mabilis niyang hinila ang papel at sinilip ang laman. Habang binabasa niya ang mga linya, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa inis, naging gulat, hanggang sa hindi siya makapaniwala. Imposible, bulong niya. Lumapit ang isa pang miyembro ng pamilya para sumilip. Sumunod pa ang iba. Transfer of ownership? Basa ng isa at nanginginig ang boses. Majority shares? Nakapangalan kay Rika? Dagdag ng isa pa. Napaatras si Celeste at parang nawala ng balanse. Hindi ito ang dokumentong pinahanda ko. Mariin niyang sabi. Pero halatang hindi na siya sigurado. Tahimik lamang si Rika. Sigurado po kayo? Tanong niya na bahagyang nakatagilid ang ulo. Tumigil ang lahat. Baka po kasi hindi ninyo rin binasa. Dagdag niya na may bahid ng sarkasmo. Namula ang mukha ni Celeste sa galit. Pinaglaruan mo kami, singhal niya. Hindi po, agad na sagot ni Rika. Kalmado pa rin. Kayo ang nagbigay ng papel. Kayo ang nag-utos na pumirma ako. Lumipat ang tingin niya sa ibang miyembro ng pamilya. At kayo rin po, ang mga saksi. Walang makapagsalita. Dahan-dahang humakbang si Rika palayo sa mesa. Ang dating tahimik niyang presensya ay napalitan ng isang aura na hindi na kayang baliwalain. Simula ngayon, patuloy niya. Ako nang may huling desisyon sa kumpanya. Napatingin si Marco sa kanya. Ngayon ay hindi na walang pakialam, kundi puno ng pagtataka. Rika, mahina niyang tawag, ngunit hindi niya pinansin. Sa halip ay muli niyang hinarap si Doña Celeste. Akala ninyo, madali ninyo ako malinlang dahil hindi ako nagsasalita. Bahagyang lumapit si Rika sapat para maramdaman ni Celeste ang presensya niya. Pero minsan, ang katahimikan, hindi kahinaan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa sala. Pagkatapos, tuluyan nang tumalikod si Rika. Habang naglalakad siya palabas ng silid, bawat hakbang niya ay mabigat at tiyak. Parang sinasabi sa lahat na tapos na ang panahong minamaliit siya. At sa likod niya naiwan ang pamilyang Navarro, gulat at galit. At ngayon, wala nang kontrol. Sa gitna ng katahimikan, hawak pa rin ni Doña Celeste ang papel. Ang papel na akala niya ay simpleng perma lang, pero siya pala ang tunay na nalason. Maagang umaga sa mansyon ng Navarro, ngunit gising na ang buong bahay. Abala ang mga katulong, maingat sa bawat galaw. Tila may inaasahang bisita na kailangang salubungin ng perpekto. Sa kusina, tahimik na naghihiwa ng prutas si Rika. Simple lamang suot niyang damit. Malinis pero walang bahid ng karangyaan. Nakatali lang ang buhok niya, walang make-up at halos hindi napapansin kung hindi mo talaga siya tititigan. Ma'am, kami na po dyan. Alok na isang katulong. Ngumiti lamang si Rika
at bahagyang umiling. Ayos lang, sanay naman ako. Hindi na nagpumilit ang katulong. Alam ng lahat sa bahay na kahit ilang beses silang mag-alok, ganun pa rin ang sagot ni Rika. Biglang may pumasok na matinis na boses mula sa labas ng kusina. Bakit siya nandito? Agad na napalingon ang lahat. Nakalayo sa pintuan si Doña Celeste. Suot ang isang eleganteng bestida. Kahit umaga pa lang, kompleto ng ayos niya. Parang handang humarap sa isang malaking pulong. Napatingin siya kay Rika mula ulo hanggang paa. Hindi ba sinabi ko na may darating na bisita? Malamig niyang tanong. Tumigil naman si Rika sa ginagawa. Opo, kaya nga po naghahanda na ako ng pagkain. Bahagyang tumaas ang kilay ni Celeste. Hindi iyon ang trabaho mo, sagot niya. May mga tao para dyan. Saglit nakatahimikan. Mas okay na po yung tumutulong ako. Mahinahong tugon naman ni Rika. Napabuntong hininga si Celeste at halatang naiinis. Hindi mo pa rin naiintindihan. Hindi ka na basta kung sino lang. Ikaw ang asawa ng anak ko. Dapat marunong kang umasta. Napayo ko si Rika tila tumanggap ng sermon. Pasensya na po. Ngunit sa likod ng simpleng sagot na yon, may kung anong hindi mabasa sa mukha niya. Sa kabilang bahagi ng bahay, pababa ng hagdan si Marco Navarro. Matangkad, maayos ang postura at halatang sanay sa buhay ng mayaman. Suot niya ang isang tailored suit kahit wala pang opisina. Habang naglalakad siya papunta sa dining area, napansin niya ang tensyon sa hangin. Anong meron? Tanong niya. Wala. Mabilis sa sagot ni Celeste. Inayos ko lang ang dapat ayusin. Napatingin si Marco sa kusina at nakita si Rika na tahimik na bumabalik sa paghihiwa. Sandaling tumigil ang tingin niya rito. Rika? Tawag niya. Nagangat naman ang ulo si Rika. Oh? Sumabay ka na sa breakfast? Sabi ni Marco. Bago pa makasagot si Rika, sumingit si Celeste. Hindi na kailangan. May trabaho pa siya sa kusina. Bahagyang kumunot ang noon ni Marco. May staff naman. Hindi lahat na dadaan sa pera. Matigas sa sagot ni Celeste. Disiplina rin ang kailangan. Tahimik lamang si Rika. Wala siyang sinabi, pero halatang ramdam niya ang pagitan nilang tatlo. Sa huli, si Marco na ang umiwas ng usapan. Fine, sabi niya sabay upo sa mesa. Habang kumakain, patuloy ang usapan tungkol sa negosyo. May meeting tayo mamaya sa investors, sabi ni Marco. Tumango naman si Celeste. Siguraduhin mong maayos ang presentation. Malaki ang stake ng project na to. Handled na. Kumpiyansang sagot naman ni Marco. Ang Navarro Construction ay isa sa pinakamalalaking kumpanya sa Metro Manila. Kilala sa malalaking proyekto, high-rise buildings at government contracts. Hindi basta-basta ang bawat desisyon nila at malinaw na si Marco ang susunod na hahawak ng lahat. Hindi ka pwedeng magkamali. Dagdag ni Celeste. Maraming nakaabang na bumagsak tayo. Hindi mangyayari yan, sagot ni Marco. Sa gilid ng kusina, tahimik lang na nakikinig si Rika. Hindi siya sumasali sa usapan. Hindi rin siya tinatawag. Parang hindi siya bahagi ng mundong iyon. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mga bisita. Mga kilalang negosyante, naka-Amerikana, may dalang kumpiyansa at reputasyon. Isa-isa silang sinalubong ni Celeste sa sala. Welcome! Bati niya na perpekto ang ngiti. Habang nag-uusap ang mga ito ay napadaan si Rika dala ang tray ng kape. Napansin siya ng isa sa mga bisita. Ah, new stuff? Tanong nito. Bago pa makasagot si Rika ay mabilis ang sumagot si Celeste. Temporary helper lang. Sabi niya na walang pag-alinlangan. Sandali namang tumigil si Rika. Hindi siya umimik. Ibinaba niya ang tray sa mesa at tahimik na umalis. Sa gilid napansin niyo ni Marco. Mom, mahinang sabi niya. Asawa ko yon. Ngumiti naman si Celeste sa bisita at saka bahagyang lumingon kay Marco. Hindi naman nila kailangang malaman lahat. Bulong niya.
Hindi na sumagot si Marco. Sa likod ng bahay, sa maliit na hardin, doon pumunta si Rika. Umupo siya sa isang bangko, hawak ang sarili niyang kamay. Tahimik, walang luha, pero halatang may bigat sa dibdib niya. Maya-maya, may mga yabag na lumapit. Okay ka lang? Si Marco. Hindi siya tumingin agad. Oo. Umupo si Marco sa tabi niya. Ganun talaga si Ma'am. Sabi niya, don't take it personally. Bahagya naman napangiti si Rika, pero hindi masaya. Mahirap naman pong hindi, sagot niya. Napabuntong hininga si Marco. Give it time, dagdag niya. Masasanay din siya sa'yo. Dahan-dahang tumango si Rika, pero sa pagkakataong iyon, may ibang tanong na bumuo sa isip niya. Marco, mahinahon niyang tawag. Kung hindi niya ako matanggap, ikaw ba? Patatanggap mo pa rin ako? Sandaling natahimik si Marco. Hindi agad siya nakasagot. At sapat na yon para kay Rika. Ngumiti siya ng mahina, pero malinaw ang kahulugan. Okay lang, sabi niya. Naiintindihan ko. Tumayo siya. May asikasuhin pa ako, dagdag niya. At bago pa makapagsalita si Marco, naglakad siya palayo. Mula sa veranda pinapanood ni Doña Celeste ang lahat. Tahimik siya nakatayo, hawak ang tasa ng tsaa. Sa mga mata niya ay walang bakas ng pagdududa. Sigurado siya sa isang bagay. Hindi kailanman magiging sapat si Rika para sa pamilya nila. Isang probinsyanang babae. Mahiyain, tahimik, at sa paningin niya, walang alam. Ngunit hindi niya alam, ang babaeng minamaliit niya ay hindi kailanman naging ganoon kasimple. 6 na buwan bago ang gabing nagbago ang lahat. Umuugong ang tunog ng mga makina sa loob ng pribadong silid ng ospital. Malamlam ang ilaw at ang amoy ng antiseptic ay tila nakadikit sa bawat sulok ng kwarto. Nakahiga sa kama si Don Alberto Salcedo. Payat na ang katawan niya, maputla ang balat at mabagal ang bawat paghinga. Ngunit kahit nangihina na siya, nanatiling matala sa mga mata niya. Mga matang sanay sa negosyo, sa pakikipaglaro sa kapangyarihan at sa pagtatago ng mga lihim. Sa tabi ng kama nakaupo si Rika. Hawak niya ang kamay ng kanyang ama. Marahang hinahaplos. Parang ayaw niyang bitawan. Pa? Mahina niyang tawag. Dahan-dahang dumilat si Don Alberto. Dumating ka rin. Sabi niya na paos ang boses pero may bahid ng ngiti. Hindi po ako aalis, sagot ni Rika. Dito lang ako. Sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa labas ng kwarto, naririnig ang mahihinang yabag ng mga nurse. Ngunit sa loob ay tila huminto ang oras. Rika, muling tawag ni Don Alberto na mas seryoso na ang tono. Makinig kang mabuti. Agad na umayos ang upo si Rika. Opo pa. Bahagya namang huminga ng malalim si Don Alberto. Parang pinipilit tipunin ang natitirang lakas niya. Hindi ako. Mabuting ama. Direkta niyang sabi. Agad namang umiling si Rika. Huwag po. Hayaan mo ako magsalita. Putol niya na mahina pero matatag. Natahimik si Rika. Marami akong tinago sa'yo. Patuloy pa ni Don Alberto. Mga bagay na akala ko makakaprotekta sa'yo. Napayo ko si Rika. Hindi ko naman po hinanap yun, sagot niya. Sapat na pong andito kayo. Ngunit gumiti lamang si Don Alberto, isang ngiting may halong lungkot. Hindi sapat, sabi niya. Lalo na sa mundong ginagalawan ko. Unti-unti niyang inangat ang kamay niya kahit hirap. May mga taong hindi ka patatahimikin kahit wala kang ginagawa. Napatingin si Rika sa kanya. Ano pong ibig niyo sabihin? Sandaling nag-isip si Don Alberto. Parang sinusukat kung gaanong karami ang sasabihin. Ang negosyo, hindi lang pera. Dahan-dahan niyang sinabi. Kapangyarihan yan. At ang kapangyarihan, may kaakibat na kaaway.
Tahimik na nakinig si Rika. Dati, patuloy niya, may hawak ako mga lupa, proyekto at mga kasunduang hindi nakikita sa papel. Napakunot ang noon ni Rika. Hindi niyo po sinabi sa akin yun. Hindi mo kailangang malaman noon, sagot niya. Pero ngayon, iba na. Humigpit ang hawak ni Rika sa kamay ng ama niya. Pa, makinig ka. Ulit ni Don Alberto. May koneksyon ang pangalan natin sa ilang malalaking kumpanya sa Metro Manila. Sandaling tumigil siya, saka direktang tumingin sa mata ni Rika. Kabilang na ang pamilyang Navarro. Para bang may biglang kumabog sa dibdib ni Rika. Navarro, bulong niya. Dahan-dahang tumango si Don Alberto. Hindi sila basta-basta, sabi niya. Malinis ang tingin ng iba sa kanila. Pero sa likod ng mga proyekto nila, may mga galaw na hindi inaabot ng batas. Tahimik si Rika, pero halatang pinoproseso ang lahat. Bakit niyo po sinasabi to ngayon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Don Alberto. Dahil may plano ako para sa'yo, sagot niya. Nagulat si Rika. Plano po? Kapag nawala ako, patuloy niya, ikaw ang magdadala ng pangalan natin. Agad na umiling si Rika. Pa, hindi ko kaya. Kaya mo. Putol niya. May kakaibang diin sa boses niya. Hindi na iyon pakiusap, kundi utos. Hindi mo lang alam. Pero matagal ka nang handa. Napatahimik si Rika. Anong gagawin ko? Mahinang tanong niya. Sandali namang tumingin si Don Alberto sa kisame. Parang inaalala ang mga nakaraan. Pagkatapos, muli siyang bumaling kay Rika. Papasok ka sa loob ng pamilya Navarro. Nanlaki ang mata ni Rika. Ha? Paano po? Sa pamamagitan ng kasal. Diretso niyang sagot. Si Marco Navarro. Siyang susi. Hindi agad nakapagsalita si Rika. Hindi ko kilala yun, sabi niya. Makikilala mo, sagot ni Don Alberto. At hindi mo kailangang mahalin. Mas lalo pang natahimik si Rika. Parang mali po yun. Ngumiti si Don Alberto. Pero hindi na mainit ang ngiting iyon. Minsan, ang tama at mali, nagiging luho ng mga walang responsibilidad. Napatingin si Rika sa kanya, puno ng pag-aalanlangan. Gusto niyo po akong gamitin, sila? Gusto kitang protektahan, sagot niya agad. At ibalik ang dapat ay sa atin. Ano ang ibig niyo sabihin? Unti-unting inabot ni Don Alberto ang maliit na kahon sa gilid ng kama. Halatang matagal niya na itong hinihintay ibigay. Inabot niya yon kay Rika. Buksan mo. Dahan-dahang kinuha ni Rika ang kahon at binuksan. Sa loob ay may mga dokumento, lumang titulo ng lupa at isang USB drive. Lahat ng kailangan mong malaman ay nandyan, sabi ni Don Alberto. Mga proyekto, kasunduan, at mga sekreto ng mga taong akala mo'y malinis. Napalunok si Rika. Kapag dumating na ang tamang panahon, gamitin mo yan. Tahimik na tumango si Rika kahit hindi pa buo ang loob niya. Pa, mahina niyang sabi. Sigurado po ba kayo dito? Matagal siyang tinitigan ni Don Alberto. Hindi ako humihingi na madali, sagot niya. Humihingi ako ng matapang. Unti-unting napuno ng luha ang mata ni Rika. Paano kung hindi ko kayanin? Dahan-dahang hinawakan ni Don Alberto ang pisngi niya. Anak kita, hindi ka mahina. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Rika. Pangako, dagdag ni Don Alberto. Kapag natupad mo to, magiging ligtas ka at wala nang makakagawa sa'yo ng mali. Tahimik ang kwarto. Naririnig lang ang tunog ng monitor. Paulit-ulit, pabagal ng pabagal. Rika, huling tawag niya. Opo pa, ipangako mo sa akin. Napapikit si Rika sandali. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Ipinapangako ko po
Sabi niya na mahina pero buo. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Don Alberto. Parang iyan na lang hinihintay niya. Maya-maya, unti-unting bumigat ang paghinga niya. At sa loob ng ilang minuto, naging tuluyang tahimik ang makina. Pa? Walang sagot. Mas humigpit ang hawak ni Rika sa kamay niya. Pa? Ngunit wala na. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng ospital, naiwan si Rika. Hawak ang kahon ng mga lihim. At ang pangakong, hindi niya pwedeng takasan. Malamig ang hangin sa loob ng silid ng ospital, pero mas malamig ang pakiramdam ni Rika habang nakaupo sa tabi ng kama ng ama niya. Mahina ang ilaw, tahimik ang paligid. Tanging tunog ng heart monitor ang bumabasag sa katahimikan. Paulit-ulit, parang paalala na unti-unti nang nauubos ang oras. Hawak pa rin ni Rika ang maliit na kahon na ibinigay ni Don Alberto. Hindi niya pa iyon binubuksan ulit. Hindi pa niya kayang harapin ang bigat ng laman nito. Rika, mahina pero malinaw. Agad siyang napatingin sa ama niya. Pa, andito lang ako. Dahan-dahang gumalaw ang ulo ni Don Alberto. Parang pinipilit manatiling gising. May isa pa akong sasabihin. Bulong niya. Lumapit si Rika na halos dumikit na ang tenga niya sa labi ng ama para marinig lang na maayos. Opo, pa. Sandaling natahimik si Don Alberto. Parang pinipili ang mga salitang dapat niyang iwan. Kapag pumasok ka sa pamilya Navarro, huwag mong ipapakita kung sino kang talaga. Napakunot ang noon ni Rika. Hindi ko po gets. Magpanggap ka. Magpanggap kang mahina. Mas lalo siyang naguluhan. Pa, bakit po? Huminga ng mabigat si Don Alberto. Dahil ang mga taong sakim, hindi natatakot sa mahina. Sagot niya, minamaliit ka nila. At kapag minamaliit ka nila, doon sila nagiging kampante. Tahimik na nakinig si Rika. Si Doña Celeste, hindi yan basta biyanan. Isa yung babaeng sanay mangontrol. Bahagyang tumaas ang boses niya kahit hirap. Hindi siya papayag na may ibang hahawak sa kapangyarihan niya. Lalo na kung tingin niya ay mas mababa sa kanya. Napalunok si Rika. Kung ganun po, mas delikado pala. Sabi niya. Hindi, kung ikaw ang mauunang maglaro. Sagot ni Don Alberto. Napatingin si Rika sa kanya ng seryoso. Ano pong ibig niyong gawin ko? Unti-unting gumalaw ang kamay ni Don Alberto. Hinanap ang kamay ng anak niya. Magpanggap ka hindi marunong mag-Ingles. Napatigil si Rika. Ano po? Hayaan mong isipin nila na wala kang alam. Dagdag niya. Na hindi mo naiintindihan ang mga kontrata. Usapan o galaw nila. Pero pa, makinig ka. Putol niya na may diin at mahina. Sa mundo nila, Ingles ang sandata. Doon nila tinatago ang panlilin lang. Tahimik si Rika, pero halatang unti-unti niyang nauunawaan. Kapag inakala nila hindi mo naiintindihan, patuloy ni Don Alberto, hindi sila mag-iingat sa harap mo. Dahan-dahang tumango si Rika. Makikita mo ang totoong kulay nila. Dagdag niya. Sandaling natahimik ang dalawa. Hindi ba parang panilin lang din yon? Tanong ni Rika na mahina ang boses. Ngumiti si Don Alejandro. Isang ngiting may pagod pero may lalim. Minsan, sabi niya, ang panlilin lang, nagiging depensa. Napayuko si Rika. Iniisip ang lahat. Paano kung mahuli nila ako? Hindi ka mahuhuli kung matatag ka, sagot niya. At kung hindi ka magpapadala sa emosyon. Unti-unting humigpit ang hawak ni Rika sa kamay ng ama niya. Hindi ho ako sigurado kung kaya ko. Tingnan mo ako, sabi ni Don Alberto at sumunod naman si Rika. Sa kabila ng panghihina, matalim pa rin ang tingin niya at direkta, parang sinisilip ang loob ng anak niya. Hindi kita pinalaking mahina, sabi niya. Tahimik ka lang. At ang katahimikan, pwedeng maging sandata.
Napaluha si Rika. Pa, pakinggan mo ako. Dagdag niya na mas mabagal na ang boses ngayon. May mga dokumento sa kahon. Hindi pa yan ang lahat. Pero sapat na para magsimula ka. Napatingin si Rika sa kahon. May plano ako. Patuloy pa ni Don Alberto. Hindi man ako umabot para tapusin. Ikaw ang magpapatuloy. Ano ang plano? Sandaling nag-isip si Don Alberto pero halatang hirap na. Darating ang panahon. Bulong niya. Napipilitin ka nilang pumirma sa isang papel. Napatigil si Rika. Kapag nangyari yon, huwag kang matakot. Bakit po? Dahan-dahang ngumiti si Don Alberto. Dahil doon magsisimula ang pagbawi mo. Parang may kumurot sa dibdib ni Rika. Hindi ko pa rin po lubos na maintindihan. Hindi mo kailangang maintindihan sa ngayon. Sagot niya, kailangan mo lang tandaan. Tahimik ang kwarto. Mas bumagal ang tunog ng monitor. Rika. Opo pa. Magdiwala ka sa sarili mo. At hindi sa sinasabi ng iba. Isang luhang dumaloy sa pisngi ni Rika. Ipinapangako ko po. Bulong niya. Isa pa. Mahina niyang dagdag. Alagaan mo ang pangalan natin. Pero higit sa lahat, alagaan mo ang sarili mo. Napahikbe si Rika pero pinigilan niya ang boses. Opo. Dahan-dahang pumikit si Don Alberto. Ang kamay niya nakahawa kay Rika ay unti-unting nanghina. Pa, tawag ni Rika na nanginginig pa. Walang sagot. Pa, mas sumigpit ang hawak niya. Parang pilit ibinabalik ang lakas ng ama niya. Ngunit huli na. Ang tunog ng monitor tuluyang naging diretsyo. Isang mahabang tunog na pumuno sa buong silid. Pa, wag. Mahina niyang sabi, pero wala nang makarinig. Pumasok ang mga nurse, nagmamadali. Ngunit para kay Rika, parang nawala na ang lahat ng ingay. Tanging ang kamay ng ama niya ang hawak niya. At ang bigat ng pangakong iniwan nito. Maya-maya ay unti-unti nang binitawan ang kamay ni Don Alberto. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon at niyakap iyon sa dibdib niya. Tahimik siyang tumayo. Wala nang luha, wala nang panginginig. Sa mga mata niya may bagong anyo ng katatagan. Hindi na siya basta anak. Hindi na rin siya basta probensyanang babae. Dala niya ngayon ang isang lihim na plano. At ang kakaibang habilin ng ama niya. Isang habilin na magdadala sa kanya sa gitna ng mga taong minamaliit siya. Para sa tamang oras. Siya naman ang hindi nila kayang basahin. Maulap ang langit noong araw ng libing ni Don Alberto Salcedo. Tahimik ang buong sementeryo, maliban sa mahinang ihip ng hangin at tunog ng mga yabag ng iilang taong dumalo. Hindi ito ang grandeng burol. Walang media, walang malalaking pangalan. Pero sapat ang presensya ng ilang lalaking nakaitim na suit sa gilid. Tahimik lang silang nakatingin, parang nagbabantay. Nakatayo si Rika sa harap ng puntod ng ama niya. Suot ang simpleng itim na damit. Walang alahas, walang arte. Pero baka sa mukha niya ang matinding pagpipikil. Hindi siya umiiyak. Hindi na. Sa halip ay titig lang siya sa lapida habang hawak ang maliit na kahon na iniwan sa kanya. Ma'am, kailangan na po nating umalis. Isang katulong ang marahang lumapit. Tumango si Rika. Bago siya tumalikod, bahagya siyang yumuko sa puntod. Hindi ko po sasayangin. Bulong niya. Pangako. Pagkatapos ay tuluyan na siyang lumakad palayo. Kinabukasan, ibang mundo ang sumalubong kay Rika. Mula sa tahimik na probinsya at payak na burol. Nasa loob siya ng isang marangyang sala sa mansyon ng mga Navarro. Makinis ang marmol na sahig, mataas ang kisame at bawat sulok ay sumisigaw ng kayamanan. Ngunit sa kabila ng lahat, malamig ang pakiramdam. Parang hindi tahanan. Naupo si Rika sa gilid ng sofa. Maingat ang postura. Parang ayaw makasira ng kahit na ano. Sa harap niya nakaupo si Doña Celeste. Perpekto ang ayos, gaya ng dati. Sa tabi nito ay nakatayo si Marco.
Tahimik, parang walang emosyon. Una sa lahat, panimula ni Celeste. Nakikiramay ako sa pagkawala ng ama mo. Tumango si Rika. Salamat po. Sandaling katahimikan. Pagkatapos, diretsong pumasok si Celeste sa pakay niya. May gusto akong pag-usapan? Tumaas ang tingin ni Rika. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo ngayon. Patuloy ni Celeste. Wala ka ng pamilya. Wala ka ring malinaw na direksyon. Bahagyang kumunot ang noo ni Rika, pero hindi siya nagsalita. Pero, dagdag ni Celeste, may paraan pa para maging maayos ang lahat. Napatingin si Rika kay Marco sandali bago bumalik kay Celeste. Anong paraan po? Bahagyang ngumiti si Celeste, isang ngiting hindi umaabot sa mata. Magpakasal ka kay Marco. Parang huminto ang oras. Hindi gumalaw si Rika. Hindi rin siya agad nagsalita. Pasensya na po. Maingat yung sagot na parang hindi sigurado sa narinig. Hindi mo kailangang magulat. Tuloy ni Celeste. Ito ang huling gusto ng iyong ama. Doon siya tumingin diretso kay Celeste. Tahimik pero matalim ang titik. Alam niyang hindi yon totoo. Hindi kailanman sinabi ng ama niya ang tungkol sa kasal bilang kagustuhan. Ito ay bahagi ng plano. Isang hakbang, isang paraan. Hindi utos na walang dahilan. Sigurado po ba kayo? Tanong niya na mahina pero malinaw. Personal kong nakausap ang iyong ama. Sagot ni Celeste nang walang pag-aalinlangan. Bago siya pumanaw. Sa gilid, napatingin si Marco sa kanyang ina. Tila may gustong itanong, pero pinili niyang manahimik. Gusto niyang masigurado ang kinabukasan mo. Dagdag ni Celeste. At wala nang mas ligtas pa kesa sa pamilya namin. Napababa ang tingin ni Rika. Hindi dahil naniwala siya, kundi dahil pinipili niyang gampanan ng papel. Ang mahiyain, ang walang alam. Hindi ko po alam kung karapat dapat ako. Mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang maging karapat dapat. Sagot naman ni Celeste. Kailangan mo lang sumunod. Tumahimik si Rika. Mabagal ang bawat segundo. Sa loob ng isip niya, malinaw ang boses ng ama niya. Papasok ka sa loob ng pamilya Navarro. Magpanggap ka. Doon magsisimula ang pagbawi mo. Unti-unti siyang tumingala. At kung pumayag po ako, ano naman po ang kapalit? Tanong niya. Bahagyang tumaas ang kilay na Celeste. Tila hindi niya inaasahan ang tanong. Magiging parte ka ng pamilyang ito. Hindi ka na maghihirap. Sagot niya. Sandaling natahimik si Rika. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Pumapayag po ako. Biglang naging mas magaan ang ekspresyon ni Celeste. Good. Matalino kang bata. Napatingin naman si Marco kay Rika. Ngayon ay mas matagal. Sigurado ka ba? Tanong niya. Saglit naman na nagtagpo ang tingin nila. Hindi naman po ako ang unang pumipili. Sagot ni Rika na may bahagyang ngiti. Hindi na siya nagtanong pa. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Walang engrandeng ligawan. Walang matagal na paghahanda. Sa loob lamang ng ilang linggo na isagawa ang kasal. Isang pribadong seremonya. Piling tao lang naroon. Nakasuot si Rika ng simpleng wedding dress. Maganda, pero hindi marangya. Habang naglalakad siya papunta sa altar, walang magulang na maghahatid sa kanya. Wala nang hahawak sa kamay niya, kundi ang sarili niya. Sa dulo naghihintay si Marco, tahimik. Nang magtagpo ang mga mata nila, walang malinaw na emosyon. Hindi galit, hindi saya. Parang dalawang taong may kanya-kanyang dahilan. Do you take? Simula ng pare. At doon nagsimula ang isang kasunduang higit pa sa kasal. I do. Maikse, diretso. Walang arte. At sa sandaling yon, tuluyan ang pumasok si Rika sa mundo ng mga Navarro. Pagkatapos ng kasal, agad siyang dinala sa mansyon, ang parehong lugar na puno ng lamig at lihim.
Simula ngayon dito ka natitira, sabi ni Celeste habang pinapakita ang loob ng bahay. Tahimik lamang si Rika. Sinusundan siya. May mga rules sa bahay na to, dagdag ni Celeste. At inaasahan kong susundin mo lahat. Opo, mahinang sagot ni Rika. Isa pa, patuloy niya, sabay lingon. Huwag mong kakalimutan kung saan ka galing. Sandaling tumigil si Rika. Ngumiti siya. Mahina pero may kahulugan. Hindi ko po makakalimutan. Hindi iyon pangakong pagsunod, kundi paalala sa sarili niya. Habang umaakyat siya sa hagdan papunta sa magiging kwarto niya, ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Hindi ito simpleng kasal. Hindi ito simpleng buhay. Isa itong bitag. At kusa siyang pumasok. Ngunit hindi bilang biktima, kundi bilang taong handang maghintay. Dahil sa loob ng mansyon na iyon, kung saan minamaliit siya ng lahat, doon niya sisimula ng tahimik na pagbawi. Unang gabi ni Rika sa mansyon bilang opisyal na miyembro ng pamilya Navarro. Tahimik ang paligid, pero ramdam ang bigat ng bawat galaw ng mga tao sa loob ng bahay. Ang dining hall ay maliwanag. Nakasabit ang malalaking chandelier at ang mahabang mesa ay puno ng mamahaling pagkain. Parang handa para sa isang espesyal na okasyon. Pero para kay Rika, hindi ito selebrasyon. Isang pagsusulit. Isa-isa lang naupo ang pamilya. Nandoon si Doña Celeste sa ulo ng mesa. Kontrolado ang lahat ng nangyayari. Sa kanan niya naman ay si Marco. Tahimik, tulad ng dati. Sa kabilang side naroon ang ilang pinsan ni Marco. Mga nakaayos, elegante, at halatang sanay sa sosyal na mundo. Si Rika naman na nasa kabilang dulo. Maingat na umupo. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumingit. Tahimik lang. Simulan na natin, sabi ni Celeste. Nagsimula ang hapunan, pero hindi agad kumain ang lahat. Usapan muna. Marco, bungad ng isa sa mga pinsan, si Bianca. Kamusta ang bagong project? Maayos, sagot niya. Diretso. Nasa final negotiation na kami. Good, sagot naman ni Celeste. Siguraduhin mong walang sablay. Habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, tahimik lamang si Rika. Nakatingin sa plato, pero nakikinig sa bawat salita. Hindi siya kasali at malinaw na hindi siya inaasahang sumali. Maya-maya ay napunta ang atensyon kay Rika. By the way, sabi ni Bianca, sabay sulyap sa kanya. Kamusta naman ang buhay dito? Nag-angat ng tingin si Rika. Ayos naman po. Sanay ka na? Singit ng isa pang pinsan, si Jerome. May halong ngiti. Opo, paunti-unti. Nagkatinginan ng dalawa. Parang may lihim na usapan. Good for you, sabi ni Bianca. Hindi kasi madaling makisabay dito. Tahimik namang tumango si Rika. Biglang tumayo si Celeste. Lumapit siya sa side table at kumuha ng isang English newspaper. Dahan-dahan siyang bumalik sa mesa. Hawak iyon. Rika? Tawag niya at agad naman na tumingin si Rika. Ikaw muna, sabi ni Celeste sabay abot ng dyaryo. Basahin mo ito. Napatigil si Rika. Tahimik ang buong mesa. Parang sabay-sabay silang naghintay. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Ano po? Tanong niya na tila naguguluhan. Basahin mo lang. Simple lang yan. Ramdam ni Rika ang mga matang nakatutok sa kanya. Isang sandali, 2 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang dyaryo. Tumingin siya sa unang pahina at doon nagsimula ang pangpanggap niya. Nauutal niyang sabi na kunwari sinusubukang basahin. Napahinto siya at napakamot ang ulo. Pasensya na po, hindi po ako masyadong sa English, hindi ko po masyadong maintindihan. Dagdag niya na mahina ang boses. Sandaling katahimikan.
At pagkatapos, isang mahinang tawa. Hanggang sa lumakas. Wait, seryoso? Natatawang sabi ni Jerome. Hindi siya marunong magbasa ng English? Dagdag ni Bianca. Halatang aliw na aliw. Napatungo si Rika na parang nahihiya. Konti lang po, sabi niya. Hindi po kasi ako sanay. Wow, sabi naman ni Bianca. Hindi mapigilan ng ngiti. Ang swerte mo naman, Marco. Nagkibit-balikat lang si Marco. Walang sinabi. Imagine, patuloy na Jerome. Asawa ng Navarro hindi marunong mag-English. Mas lumakas pa ang tawanan. May ilan pang sumali. Ang iba, pilit pinipigilan pero halata pa rin. Si Rika, tahimik lang. Hawak pa rin ang dyaryo. Bahagyang nanginginig ang kamay, pero hindi dahil sa hiya. Kundi sa pagpipigil. Okay na, sabi ni Celeste na kunwari may awa. Baka mahirapan pa siya. Kinuha niya ang dyaryo mula kay Rika. Mag-adjust ka na lang, dagdag niya. Hindi lahat ng bagay para sa'yo. Dahan-dahang tumango si Rika. Opo. Sa ilalim ng mesa marahang nagsara ang kamao niya, pero sa ibabaw, mahinhin pa rin ang galaw. Nagpatuloy ang hapunan. Balik sa usapan ng negosyo, balik sa mundo kung saan wala siyang lugar. Minsan napapatingin siya kay Marco, pero hindi siya tumingin pabalik. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya kumikilos. Para bang wala siyang naririnig. At doon mas lalong naging malinaw kay Rika. Mag-isa siya. Pagkatapos ng hapunan, isa-isa nang umalis sa mga tao sa mesa. Tahimik lang siyang tumayo at nagligpit ng sariling plato. Hayaan mo na yan, sabi ng isang katulong. Okay lang, sagot ni Rika. Sanay naman ako. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, narinig niya ang mahinang bulungan sa likod. Hindi ko alam kung ano nakita ni Marco dyan. Siguro naawa lang. O baka may ibang dahilan. Hindi na siya lumingon, hindi na rin huminto. Sa loob ng kusina, inilapag niya ang plato. Huminga siya ng malalim. 1, 2, 3. Unti-unting bumalik ang kalmado sa mukha niya. Maya-maya may pumasok, si Marco. Nakatayo lang ito sa may pintuan. Totoo ba? Tanong niya. Hindi naman agad sumagot si Rika. Totoo bang hindi ka marunong mag-English? Dagdag niya. Dahan-dahan naman siyang humarap. Sandali nagtagpo ang tingin nila. At sa unang pagkakataon, may bahagyang nagbago sa mga mata ni Rika. Hindi na iyon ang nahihiyang babae sa hapagkainan. Pero mabilis din itong nawala. Konti lang po. Sagot niya na mahina ulit. Matagal siyang tinitigan ni Marco. Parang may gustong basahin. Pero wala siyang makuha. Sa huli, tumanguna lang siya. Get some rest, sabi niya. Pagkatapos ay tumalikod na at muling iniwan si Rika. Nang tuluyang mag-isa si Rika, dahan-dahan siyang umupo sa isang upuan sa kusina. Tahimik, walang ibang tao, walang nanonood. At doon, unti-unti nagbago ang ekspresyon niya. Ang kahihiyan na ipinakita niya kanina, nawala. Napalitan ng malamig na kumpiyansa. Inabot niya ang basong tubig sa harap niya at sa ilalim ng mahina niyang hininga, bumulong siya ng malinaw, diretso at walang kahit anong pag-aalinlangan. I understand everything. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi niya. Hindi masaya, hindi rin galit, kundi handa. Dahil ang pangungutyang naririnig niya ngayong gabi, hindi niya kalaban, kundi sandata. At habang iniisip ng lahat na wala siyang alam, doon siya mas nagiging mapanganib. Maagang umaga pa lang, ramdam na agad ni Rika ang bigat ng araw. Hindi dahil sa dami ng gawain, kundi dahil alam niyang may panibagong pagsubok na naman na ihahain sa kanya. Sa salay nakaupo si Doña Celeste, may hawak na tablet at ilang papel. Maayos ang postura na parang isang guro na naghahanda ng estudyanteng alam niyang babagsak. Rika? Tawag niya nang hindi man lang tumitingin. Agad na lumapit si Rika. Po? Itinulak ni Celeste ang isang folder papunta sa kanya. May ipapagawa ko sa'yo? Dahan-dahang kinuha ni Rika ang folder.
Pagbukas niya, nakita niya ang mga bill, kuryente, tubig, maintenance, pati mga resibo ng kung ano-anong gastusin ng bahay. "Paki-compute," sabi ni Celeste. "Gusto ko makita kung kaya mo." Sandaling natahimik si Rika. Hindi dahil hindi niya kaya, kundi dahil alam niya kung bakit ito ginagawa. Susubukan ko po." Mahina niyang sagot. Bahagya namang umite si Celeste. Parang may inaasahang eksena. "Take your time," dagdag niya. Sa gilid ay naroon ng ilang kamag-anak. Nakaupo, nagkakape, pero halatang nakikinig. Umupo si Rika sa mesa. Kinuha niya ang ballpen. Tiningnan ang mga numero. Madali lang, sobrang dali. Pero nagkamali siya. Sadyang mali. Sandali lang po," sabi niya na kunwari nalilito. 2,000 plus... Napahinto siya. Ay, mali. Narinig ang mahihinang tawa sa likod. "Basic math lang yan." Bulong ng isa. "Grabe naman," sagot ng isa pa. Hindi tumingin si Rika. Patuloy lang siya sa pagkunwaring nahihirapan. Maya-maya tumayo si Celeste at lumapit. Tiningnan niya ang papel na pailing. "Ganito ba talaga?" sabi niya na malamig ang tono. "Hindi ka marunong magbasa ng English? Hindi ka pa marunong mag-compute?" Napayuko si Rika. "Pasensya na po." Napabuntong hininga si Celeste, halatang dismayado. Nagpapanggap lang." "Kunin mo na yan," sabi niya sabay kuha ng papel. "Ako nang gagawa." Tahimik lamang si Rika. Pero sa loob, alam niya ang bawat numero na hindi niya sinagot ng tama. Hindi pa doon natapos ang araw niya. Bandang hapon, inabutan siya ng isang listahan. "Pumunta ka sa grocery," sabi ni Celeste. "Bilhin mo lahat ng nandyan." Kinuha naman ni Rika ang papel. Mahaba ang listahan. May mga imported items, branded goods, at kung ano-anong specific na produkto. Sa ilalim ay may nakasulat. "Make sure na sakto ang sukli." Bahagyang ngumiti si Rika. Isa na namang laro. Sa loob ng grocery store, tahimik siyang naglalakad. Hawak ang card. Simple lamang ang suot niya. Para hindi kabilang sa mamahaling lugar na yon. May ilang tumingin sa kanya, pero hindi siya nagpapansin. Isa-isa niyang kinuha ang mga items. Alam niya ang presyo ng bawat isa. Kahit hindi niya kailangang tingnan ng matagal, sanay na siya. Hindi lang sa simpleng buhay, kundi sa paghawak ng mas malalaking numero. Pagdating sa counter, inilapag niya ang lahat. Total, 18,745 pesos, sabi ng cashier. Tumango si Rika. Naglabas siya ng pera. Nagbilang, mabagal, kunwari nag-iisip. Tama po ba to?" Tanong niya at bahagyang napatitig ang cashier. "Opo." Nagbayad si Rika. Kinuha ang sukli. Tiningnan niya ang sandali na kunwari nagdududa. Pero sa totoo lang, alam niya ang eksakto iyon. Pagbalik niya sa mansyon, agad siyang sinalubong ni Celeste. "Nasaan na?" tanong nito. Inabot ni Rika ang mga pinamili. Sinilip ni Celeste ang laman. "May kulang ba?" tanong niya. "Wala naman po," sagot ni Rika. "Magkano lahat?" sunod na tanong. Sandaling natahimik si Rika. Nagkunwari siyang nag-iisip. Mga 17,000 po." Napataas ang kilay ni Celeste. 17? Ulit niya. "Sigurado ka?" "Hindi po ako sure," sagot ni Rika na mahina. Kinuha ni Celeste ang resibo. Tiningnan nito. 18,700. Malamig yang sabi at napayoko si Rika. "Pasensya na po." Narinig na naman ang mahinang bulungan. Nako, hindi talaga marunong. Paano ba nakapasok dito yan? At doon ay lumabas ang salitang paulit-ulit niyang naririnig. Probinsyanang walang alam. Diretsong sinabi ni Celeste. Walang pag-aalinlangan. Walang kahit anong pagtatago. Tahimik ang buong paligid pagkatapos noon. Hindi na yun biro. Hindi na rin simpleng pangungutya. Diretso na. Matigas. Masakit. Pero si Rika, hindi gumagalaw. Hindi sumasagot.
Hindi tumitingin. Pasensya na po, ulit niya. At iyan lang narinig nila mula sa kanya. Gabi na nang tuluyang mag-isa si Rika sa kwarto niya. Tahimik ang buong bahay. Wala nang nakatingin. Wala nang nakikinig. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng kama. Inilapag niya ang resibo sa mesa. Kinuha ang calculator. At sa loob ng ilang segundo, tinama niya ang lahat ng number na kunwari hindi niya alam kanina. Eksakto, walang mali. Inilapag niya ang calculator. Huminga ng malalim. Sa wakas, lumabas din ang tunay na emosyon. Hindi iyak, hindi takot, kundi galit. Tahimik at pinipigil pero malinaw. Probinsyanang walang alam. Bulong niya. Bahagya siyang napangiti. Hindi dahil natutuwa siya, kundi dahil kabisado niya ang tingin nila sa kanya. At iyon ang gusto niya. Unti-unti siyang tumayo at lumapit sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang buong compound ng mansyon. Maliwanag, magarbo at puno ng mga taong akala nila'y kontrolado nila ang lahat. Magpatuloy lang kayo. Mahina niyang sabi. Mas mabuti yan. Dahil habang minamaliit nila siya, lalo silang nagiging kampante. At habang nagiging kampante sila, mas lalong lumalapit ang araw na hindi na nila kayang bawiin. Dahan-dahan niyang pinatay ang ilaw. At sa dilim, isang tahimik na pangako ang muli niyang pinagtibay. Hindi siya magmamadali. Hindi siya papalag agad. Pero sa tamang oras, lahat ng pangungutya nila babalik sa kanila. Mas mabigat. Tahimik ang buong mansyon ng gabing iyon. Patay na ang karamihan ng ilaw at ang mahahabang pasilyo ay nalulunod sa dilim. Tanging ang mahihinang ilaw mula sa wall lamps ang nagbibigay ng liwanag. Sapat lang para makita ang daan, pero kulang para itago ang anino. Gising pa si Rika. Hindi siya makatulog. Nakatayo siya sa may bintana ng kwarto niya. Nakatanaw sa labas. Malamig ang hangin. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit gising ang diwa niya. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may mangyayari. Maya-maya napansin niya ang mahinang liwanag mula sa ibaba. Sa direksyon ng study room ay si Doña Celeste at kasabay noon ay isang boses. Mahina pero malinaw. Dahan-dahang lumabas si Rika ng kwarto. Maingat ang bawat hakbang, halos walang tunog. Sanay siya sa ganito, sa pagmamasid, sa pakikinig. Habang papalapit siya sa study room, mas naging malinaw ang boses ni Celeste. May kausap ito sa telepono. Sigurado ka bang handa na ang dokumento? Tumigil si Rika sa gilid ng pader. Bahagyang sumilip. Nakatalikod si Celeste. Hawak ang cellphone at seryoso ang mukha. Oo, gusto kong malinaw. Patuloy nito. Walang loopholes. Tahimik si Rika. Hindi gumagalaw. Good, sabi ni Celeste. Kapag napirmahan niya to, tapos na ang problema. Bahagyang kumunot ang noon ni Rika. Napirmahan? Hindi siya magdududa. Dagdag ni Celeste. Hindi nga marunong magbasa ng English. May mahinang tawa mula sa kabilang linya na sinabayan niya. Exactly. Thumb bark lang kailangan. Para namang may kumalabog sa dibdib ni Rika. Hindi siya gumalaw. Pero mas naging matalas ang pakikinig niya. Divorce papers. Diretsong sabi ni Celeste. At kasabay nun, ililipat natin ang lahat ng natitirang assets. Tumigil ang mundo ni Rika sa sandaling yon. Divorce, assets, thumb mark. Unti-unting nagdidikit ang lahat sa isip niya. Wala siyang mapapala pagkatapos nito. Patuloy ni Celeste. Pagkatapos siyang pumirma, wala na siyang karapatan sa kahit na ano. Bahagyang napangiti si Rika, pero hindi iyon saya. Pagkilala iyon. Eto na. Ito ang sinasabi ng ama niya. Darating ang panahon na pipilitin ka nilang pumirma sa isang papel. Siguraduhin mo lang na legal ang lahat. Dagdag ni Celeste. Ayoko magkaroon ng problema. Sandaling katahimikan. Good. Tawagan kita bukas. Pinatay niya ang tawag. Tahimik ang buong hallway. Dahan-dahang umatras si Rika. Maingat na hindi makita. Bawat takbang niya palayo, mas bumibigat ang pakiramdam niya.
Hindi sa takot kundi sa katotohanan. Pagbalik niya sa kwarto, isinara niya ang pinto ng marahan. Sumandal siya rito. Huminga ng malalim. 1, 2, 3. Unti-unting bumalik ang kontrol sa sarili niya. Naglakad siya papunta sa mesa. Kinuhang maliit na kahon na iniwan ng ama niya. Ilang buwan na rin ito ang nakatago, pero hindi niya pa lubusang binubuksan. Ngayon, alam niyang kailangan na. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Naroon pa rin ang mga dokumento at ang USB. Inilabas niya ang isa sa mga papel, tiningnan, binasa, at sa bawat linya lalo niyang naiintindihan ng laro. Hindi lang basta negosyo ang hawak ng pamilya Navarro. May mga kasunduang hindi malinis. May mga proyektong may butas. At may mga pangalan na pwedeng bumagsak kapag nalantad. Napahawak si Rica sa papel. Hindi na siyang babaeng nagpanggap na walang alam. Hindi na rin siyang tahimik na tinatawanan. Sa sandaling yon, kumpleto na ang larawan sa isip niya. Divorce paper. Bulong niya. Bahagya siyang napangiti. Thumb mark. Dahan-dahan niyang sinara ang kahon. Tumayo siya. Lumapit sa salamin. Tiningnan ang sarili. Ang simpleng babae na nakikita ng lahat. Mahinhin, tahimik, walang alam. Pero sa likod noon, ibang tao ang naroon. Mas malinaw, mas matalim. Akala ninyo, mahina niyang sabi, akong mawawalan. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi niya. Hindi ninyo alam. Huminga siya ng malalim at doon tuluyan niyang tinanggap ang sunod-sunod na hakbang. Hindi na siya maghihintay, hindi na siya magtatago lamang, kundi sasabay na siya sa galaw nila. Pero sa paraan niya. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Pareho pa rin ang trato sa kanya. Pareho pa rin ang tingin. Rica, tawag ni Celeste habang umiinom ng kape. May ipapagawa ko sa'yo mamaya. Opo, sagot niya ng mahinahon. Ngunit ngayon, iba na ang ngiti niya. Hindi na ito basta pagsunod, kundi paghahanda. Sa loob ng isip niya ay malinaw ang lahat. Alam niya kung anong mangyayari. Alam niya kung kailan at higit sa lahat, alam niya kung paanong babalik ta rin ang sitwasyon. Gabi ulit, tahimik. Pero ngayon hindi na mabigat ang hangin. Sa loob ng kwarto niya nakaupo si Rica, hawak ng isang papel at ballpen. May sinulat siya. Hindi yan basta-basta. Maingat, planado, pagkatapos ay tumigil siya. Tumingin sa bintana. Sa malayo kita ang ilaw ng study room na Celeste. Handa na kayo, bulong niya. Sandaling katahimikan at handa na rin ako. Dahan-dahan niyang inilapag ang ballpen. Pinatay ang ilaw at sa dilim, isang desisyon ang tuluyang nabuo. Hindi na siya ang target, hindi na rin siya ang biktima. Sa laro na akala ng iba silang may kontrol, dumating ang tamang oras para si Rica naman ang magtakda ng wakas. Tahimik ang kusina ng gabing iyon. Walang ibang tao maliban kay Rica at kay Aling Pasing. Matagal ng kasambahay sa mansyon, si Aling Pasing ang isa sa iilang hindi agad humusga kay Rica. Hindi siya pala salita, pero mapagmasid. At sa bahay na puno ng mapagkunwari, iyon ang mahalagang katangian. Nakaupo si Rica sa maliit na mesa, hawak ang baso ng tubig. Hindi siya kumikilos agad. Pinagmamasdan lang niya si Aling Pasing na abala sa paghuhugas. Aling Pasing, mahinahon niyang tawag. Napalingon naman ng matanda. Oh, bakit, iha? Sandaling nag-atubili si Rica. Hindi ito basta simpleng hihingin. Hindi rin ito ligtas. Pero wala na siyang ibang mapagkakatiwalaan. Kailangan ko po ng tulong ninyo, sabi niya ng diretso. Tumigil si Aling Pasing sa ginagawa. Tinitigan niya si Rica. Hindi basta-basta, kundi parang sinusukat kung gaano itong kaseryoso. Anong klaseng tulong naman? Tanong niya. Huminga ng malalim si Rica. Gusto ko pong makapasok sa study room ni Doña Celeste. Tahimik ang kusina. Walang gumalaw. Unti-unting pinunasan ni Aling Pasing ang kamay niya. Siya lumapit. Iha, mahina niyang sabi. Hindi basta pinapapasok ang kwarto na yon. Alam ko po. Pero mahalaga po, sagot ni Rica. Tinitigan siya ng matanda.
Bakit? Sandaling natahimik si Rika. Hindi niya pwedeng sabihin ang lahat, pero kailangan niyang maging totoo. May plano po silang gawin sa akin, sabi niya, at kailangan kong patunayan. Bahagyang kumunot ang noo ni Aling Pasing. Plano? Para po agawin ang lahat? Dagdag ni Rika. At palabasin na ako ang may kasalanan. Tahimik ang matanda. Mabagal siyang tumango. Parang may mga bagay na matagal niya nang pinanghihinalaan. Hindi na bago yan dito. Bulong niya, napatingin si Rika. Alam niyo po, hindi lahat, pero sapat para hindi na magulat. Sagot pa ni Aling Pasing. Sandaling nagtagpo ang tingin nila. At doon, may desisyong nabuo. Sige, sabi ng matanda. Tutulungan kita. Bahagyang gumaan ang dibdib ni Rika. Salamat po, pero makinig ka. Isang beses lang to at kailangan mabilis. Opo. Bandang hating gabi, tahimik ang buong mansyon. Walang tao sa pasilyo, walang ingay. Tanging mahihinang yabag lang ni Rika at Aling Pasing ang maririnig. Sigurado ka bang wala sila? Bulong ni Rika. May lakad si Doña Celeste, sagot ng matanda. Di pa babalik agad. Huminto siya sa harap ng study room, nakakandado. Ngunit hindi nagtagal, mula sa bulsa, naglabas si Aling Pasing ng maliit na susi. Matagal na to sa akin, panglinis dati. Dahan-dahan niyang pinasok ang susi. Bumukas ang pinto. Tahimik silang pumasok. Madilim ang loob ng study room. Mabigat ang hangin, amoy kahoy papel, at kung anong lihim na matagal nang nakatago. Bilisan mo ha, bulong ni Aling Pasing at tumango naman si Rika. Agad siyang lumapit sa mesa ni Celeste. Maayos ang lahat. Parang walang dapat pagdudahan. Pero alam niya, hindi ganon ang totoo. Isa-isa niyang binuksan ang mga drawer. Una ay mga simpleng dokumento. Ikalawa, mga kontrata. Ikatlo ay tumigil siya. May folder, kulay itim. Pareho sa nakita niya noon. Dahan-dahan niyang kinuha, binuksan. At doon, tumambad ang hinahanap niya. Divorce agreement. Malinaw ang pagkakasulat. Detalyado at mas malinaw ang layunin. Alisin siya, tanggalan ng karapatan. At ilipat ang lahat ng natitirang assets pabalik sa pangalan ng Navarro. Mas sumigpit ang hawak ni Rika sa folder. Eto na. Hindi siya nagtagal. Agad niyang inilabas ang cellphone niya. Mabilis pero maingat. Kinuhanan niya ng litrato ang bawat pahina. 1, 2, 3. Hanggang sa huli. Sigurado siyang malinaw ang bawat kuha. Okay na? Tanong ni Aling Pasing at kinakabahan. Sandali lang po. May napansin pa siya. Isang maliit na note sa dulo. Ensure thumb mark execution. Subject unlikely to understand document. Napangiti si Rika. Tahimik at malamig. Kinuhanan niya rin yon ang litrato. Pagkatapos, maingat niyang binalik ang lahat sa dati nitong ayos. Parang walang nangyari. Parang walang pumasok. Tapos na. Bulong niya. At agad silang lumabas ang kwarto. Isinara ang pinto. At muli ito ang kinandado. Pagbalik nila sa kusina, doon lang siya tuluyang nakahinga. Salamat po, sabi ni Rika ng diretso. Umupo si Aling Pasing. Tamang hinala mo. Delikado ka rito. Tumango naman si Rika. Pero hindi na po ako takot. Napatingin ang matanda sa kanya. May kakaibang lakas sa boses ni Rika ngayon. Hindi na ito ang babaeng tahimik lang. Anong balak mo? Tanong ni Aling Pasing. Dahan-dahang inilabas ni Rika ang cellphone niya. Ipinakita ang mga litrato. Maghihintay po ako hanggang sa sila mismo ang magdala sa akin sa huling hakbang. Napangiti ang matanda, bahagya. Matapang ka. Hindi po, kailangan lang. Sagot naman ni Rika. Tumango siya at hinigpitan ang hawak sa cellphone. Sa susunod na pipirma ako, hindi na ako mawawalan. Tahimik si Aling Pasing. At sa unang pagkakataon nakita niya kung sino talaga si Rika. Hindi probinsyana ng walang alam, kundi isang babaeng marunong maghintay. At kapag dumating ang oras, handa nang bumawi. Sa gabing yon, habang tahimik ang buong mansyon, may isang lihim na nabunyag at may isang laban na tuluyan nang nagsimula.
Maaga pa lang, nasa labas na ng mansyon si Rika. Hindi siya nagpaalam. Hindi rin niya pinaalam kung saan siya pupunta. Simple lamang ang suot niya. Isang plain na blouse at maong. Walang bakas ng karangyaan. Parang karaniwan lang na babae na may lakad sa lungsod. Pero sa loob niya, handa siya. Sumakay siya ng taxi at nagbigay ng address. Sa Makati po, tahimik ang biyahe. Sa bawat ilaw ng Luzon na nadaraanan niya, mas lalo niyang nararamdaman na papalapit na siya sa susunod na yugto ng plano ng ama niya. Pagdating sa isang gusali, hindi gaanong pansinin. Bumaba siya, isang lumang building, hindi ang grande pero maayos. Sa harap ay may maliit na signage, Cruz and Associates Law Office. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay pumasok. Sa loob tahimik ang opisina. May ilang staff na abala sa trabaho pero walang masyadong ingay. Lumapit si Rika sa reception. Good morning po, bati niya. Pwede ko po ba makausap si Attorney Gabriel Cruz? Tiningnan siya ng receptionist. May appointment po ba kayo? Wala po pero kilala niyo po ako. Sagot ni Rika. Name po? Rika Salcedo. Sandali nagbagong ekspresyon ng receptionist. Tumango ito. Sandali lang po. Makalipas ang ilang minuto, may pinto na bumukas sa loob. Rika, isang lalaking nasa late 50s ang lumabas. Maayos ang suot, seryoso ang mukha, pero may kakaibang init sa mga mata. Siya nga, sabi niya na bahagyang ngumiti. Kamukha mo ang ama mo. Tumayo si Rika. Good morning po, Attorney Cruz. Lumapit ito. Pasok ka, sabi niya. Sa loob ng opisina ay mas tahimik. May mga bookshelf na puno ng makakapal na libro. Sa mesa, maayos ang mga papeles. Halatang sanay sa disiplina. Umupo ka, sabi ng abogado. Sumunod naman si Rika. Alam kong darating ka. Dagdag niya ng diretsyo. Napatingin si Rika. Alam niyo po, ngumiti si Attorney Cruz, bahagya. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero sigurado akong darating ang araw na kakailanganin mo ng tulong. Sandaling natahimik si Rika. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Inilabas niya ang cellphone niya. At ito po ang dahilan kung bakit ako nandito. Sabi niya at pinakita ang mga letrato. Isa-isa. Tahimik na tiningnan ni Attorney Cruz ang bawat larawan. Hindi siya nagulat. Hindi rin siya nagtanong agad. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinaba niya ang cellphone at ngumiti. Finally, sabi niya, napakunot ang noo ni Rika. Hindi po kayo nagulat? Umiling siya. Hindi na. Inaasahan na namin yan. Namin? Ng ama mo. At ako. Parang may bumalik na alaala kay Rika. Alam na po niya? Tumango si Attorney Cruz. Matagal na. Alam niyang darating sa puntong gagawa ng paraan ang mga Navarro para alisin ka. Napahigpit ang hawak ni Rika sa bag niya. Ganun po ba kalala? Mas malala pa. Putol niya. Pero handa siya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa cabinet. May kinuha siyang isang makapal na envelope. Kulay kayumanggi. Luma ng itsura pero maingat ang pagkakatago. Pagbalik niya sa mesa, inilapag niya ito sa harap ni Rika. Ito ang iniwan niya, sabi niya. Sandaling napatitig si Rika. Parang may kaba, pero may excitement din. Para sa'yo, dagdag niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, mga dokumento. Mas marami, mas detalyado, mas mabigat. Isa-isa niyang tiningnan. Mga titulo ng lupa, mga kontrata, at ilang papeles na may pangalan ng Navarro Construction. Nanlaki ang mata niya. Ano to? Hindi lang siya basta negosyante. Paliwanag ni Attorney Cruz. May hawak siyang shares sa ilang proyekto ng Navarro. Napatingin si Rika. Pero, bakit wala po sa pangalan niya? Dahil nakatago, sagot niya. Under a different entity, para hindi halata. Mas lalong lumalim ang iniisip ni Rika. Ibig sabihin, may karapatan ka. Diretso niyang sabi. At hindi basta maliit. Tahimik si Rika. Parang unti-unting nabubuo ang buong larawan.
Ang divorce paper na yan, dagdag pa ni Attorney Cruz, hindi lang para paalisin ka, kundi para maagaw ang dapat sa'yo. Tumango siya. Exactly. Sandaling natahimik ang dalawa. Anong gagawin ko? Tanong ni Rika. Ngumiti naman ang abogado. Hindi basta ngiti, kundi kumpiyansa. Gagawin mo ang gusto nila. Sagot niya at nagulat naman si Rika. Hindi lang pipirma. Magpapatuloy ka sa papel na ginagampanan mo. Tahimik si Rika pero nakikinig. Hayaan mong isipin nilang nanalo na sila. Doon sila magiging pinakakampante. Huminga ng malalim si Rika. Pero paano ko sila babaliktarin? Dahan-dahan kinuha ni Attorney Cruz ang isa pang dokumento mula sa envelope. Ibinigay niya ito kay Rika. Basahin mo. Tininan niya. At sa unang linya pa lang, naramdaman niya na ang bigat. Deed of Contingent Transfer. Napatingin siya. Kapag pinilit kang pumirma sa ilalim ng panlilinlang, paliwanag ni Attorney Cruz, automatic na ililipat sa iyo ang kontrol ng shares na hawak ng ama mo. Hindi agad nakapagsalita si Rika. Legal yan at matagal na naming inihanda. Ibig sabihin, kapag ginawa nila ang plano nila, silang mawawalan. Tahimik ang buong opisina. Dahan-dahang napangiti si Rika. Hindi na iyon ang pilit ng ngiti niya sa mansyon. Ito, totoo. Ang galing ni Papa. Bulong niya. Hindi siya basta nag-iwan ng pangako. Sagot pa ni Attorney Cruz. Nag-iwan siya ng laban. Tumayo si Rika. Mas matatag, mas buo. Handa na po ako. Sabi niya tumango si Attorney Cruz. Good, sagot niya. Dahil malapit ng pinaka-importanting bahagi. Humakbang si Rika palabas ng opisina. Hawak ang envelope. At sa bawat hakbang niya, mas malinaw na ang direksyon. Hindi na siya basta nagtatanggol. Hindi na rin siya naghihintay. Sa laro na akala ng iba ay kontrolado nila, may isang lihim nakakampi si Rika. At sa tulong nito, handa na siyang tapusin ang laban sa sarili niyang paraan. Tahimik ang opisina ni Attorney Gabriel Cruz. Ang ilaw ng hapon ay dahan-dahang pumapasok sa mga bintana. Pumapailan lang sa mga bookshelf at mesa na puno ng papel at legal na dokumento. Si Rika ay nakaupo sa harap ng abogado. Hawak-hawak ang envelope na naglalaman ng lihim na plano ng ama niya. Rika, panimula ni Attorney Cruz. May isa pa akong kailangang ipaliwanag bago tayo magpatuloy. Tumango siya at nakatingin sa mga mata ng abogado. Tahimik at nakakapit sa bawat salita. Ang testamento ng ama mo, dagdag ni Cruz. Hindi lang basta ordinaryong huling habilin. Tumango si Rika. Nag-aalangan, ngunit nakatuon. May kondisyon ito. Patuloy pa nito. Habang inaayos sa mga papeles sa mesa, kapag pipilitin ka nilang pumirma sa divorce paper, kasamang waiver sa lahat ng ari-arian mo, automatic nalilipat sa iyo ang shares sa Navarro Construction. Napatingin si Rika, parang may humagulgol sa dibdib niya. Hindi takot, kundi excitement na pinipigil. Automatic? Tanong niya. Oo, sagot ni Cruz, seryoso. Hindi nila maiwasan, pero may catch. Tumango si Rika. Ano po? Kailangan ng dokumento ay mapapalitan sa tamang paraan. Paliwanag ng abogado. Hindi sapat na nakikita nila na pumirma ka lang. Dapat maayos ang legal na proseso. Walang loopholes, kung hindi, mawawala ang bisa ng kondisyon. Napahinga si Rika sandali. Binuhat ang mata. Ibig sabihin, putol ni Cruz, ang kanilang plano alisin kasi negosyo, palitan ng shares, at gawing biktima ka, lahat ng yon masusupil kapag ginawa natin ang tama. Tahimik si Rika ilang sandali. Tumingin siya sa bintana, sa liwanag ng araw na dahan-dahang papasok sa opisina. Pero kailangan nating maging maingat, dagdag ni Cruz. Hindi nila alam na alam mo na ang plano nila. Kaya sa umpisa, magpapakita ka lang na sumusunod sa lahat ng gusto nila. Ganon ka kalakas ang dating. Pero ganon din kadelikado kung hindi mo mapipigilan ang galit mo.
Tumango si Rika, marahan. Parang kailangan nilang isipin na nanalo sila. Eksakto, sagot ng abogado at ngumiti. Doon ka magsisimula. Dapat kampante sila. Kaya sa bawat takbong mo, kahit pumipilit silang ipahiya ka o ilagay sa ilalim, dapat nagpapanggap ka. Tahimik, marunong, pero sa loob, hawak mo ang kontrol. Huminga si Rika, dahan-dahang inayos ang hawak sa envelope. Isang sandali ng katahimikan ang dumaan sa opisina, parang tumigil ang oras. Pero Attorney Cruz, sabi niya ng bahagya, paano kung alingawan na lang kung dokumento? Sigurado ba tayo na papasa ang lahat? Tumango ang abogado. Iyan ang dahilan kung bakit iniwan ka ng ama mo ng lihim na dokumento. May mga legal safeguards sa bawat papel. Basta susundin natin ang proseso. Walang makakaagaw. Ang kailangan lang natin ay pasensya at tiyaga. At huwag magmamadali. Napangiti si Rika. Isang ngiti na may halong determinasyon at kumpiyansa. Pasensya at tiyaga, kaya ko po yun. Basta isang hakbang sa isang pagkakataon. Dagdag ni Cruz. At tandaan, hindi ito laban ng lakas o galit. Laban nito ng katalinuhan. Laban ng timing. Tumango siya ng malalim. Parang unti-unting bumabalik ang kontrol sa kanya. Ang mga buwan ng pangungutya, pagpapanggap, at panlilin lang. Lahat ng iyon nagiging armas na. Ang unang hakbang, hayaan mo silang magpakita na silang may kontrol. Papipiliin ka na lang pumirma sa divorce paper. At kapag ginawa nila yon, doon mo ipapakita ang bisa ng kondisyon sa testamento. Lahat ng shares, assets, automatic na mapupunta sa'yo. Pero kailangan mong tiyakin na legal ang bawat hakbang. Tumango si Rika, dahan-dahan. Napatingin siya sa envelope na hawak niya. Ang divorce papers, ang waiver, at ang lihim na dokumento ng ama. Lahat ng iyon ay parang mga peraso ng chessboard. Kung hindi ko pipirma, hindi ba pwedeng masira ang plano? Tanong niya na maingat. Hindi mo yung pipirma sa ordinaryong paraan. Magpapanggap ka lang. Ang tunay na dokumento, ang tunay na pirma, lahat ng iyon ay sa tamang paraan ng lalabas. Handa ka na ba? Tumango si Rika. Mas matatag kesa dati. Handa na po. Ngumiti ang abogado. Good. Dahil simula ngayon, lahat ng kilos mo sa mansyon, lahat ng pangungutya, lahat ng pagpapakita ng walang alam, lahat ng iyon ay bahagi ng plano. At sa tamang oras, iikot lahat sa pabor mo. Tahimik ang opisina sandali. Parang pinapakinggan ang bawat salita na bumagsak sa hangin. Bawat pangakong binabalik sa alaala ni Rika. Isa pang bagay, dagdag ni Cruz. Kapag lumapit na sa'yo ang pamilya mo, para pilitin kang pumirma, lahat ng kuha mo sa litrato at ang lihim na dokumento ng ama mo, gagamitin natin bilang ebidensya. Walang makakaalis sa legal na puwersa nito. Napangiti si Rika. Hindi iyon ngiti ng galit, kundi ng katiyakan. Ngayon, wala na tayong puwang sa pagkakamali. Sabi ni Cruz, bawat hakbang, bawat kilos, lahat ay bahagi ng diskarte. At kapag dumating na ang tamang oras, hindi na nila kayang baliktarin ang resulta. Tumayo si Rika. Hawak-hawak ang envelope. Parang hawak niya ang kapangyarihan mismo. Sa oras na yon, bulong niya sa sarili. Lahat ng pangungutya, lahat ng panlilinlang, lahat ng panghuhusga, babalik sa kanila. Tumango si Attorney Cruz. Eksakto. At iyon ang tunay na plano ng ama mo. Hindi basta-basta paglaban. Isang laban ng talino at timing. At sa huli, mananalo ka. Tahimik na naglakad palabas si Rika. Ang araw ay patuloy na sumisiklab sa labas, pero sa loob niya ang apoy ng determinasyon ay mas maliwanag pa. Hindi na siya biktima. Hindi na siya simpleng babae na walang alam. Sa bawat hakbang niya, dahan-dahan niyang isinasa katuparan ng plano ng ama niya. At sa huling sandali, bago tuluyang lumabas sa gusali, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Malamig,
matatag at puno ng pangakong hindi na nila mababaliktad. Handa na siya. Handa na sa laro na akala ng lahat ay kontrolado ng Navarro. Ngunit sa huli, si Rica ang magtatakda ng resulta. Tahimik ang opisina ni Attorney Gabriel Cruz. Puno ng hininga ng papel, tinta, at mabigat na hangin ng legal na estratehiya. Nakaupo si Rica sa harap ng mesa. Hawak-hawak ang lihim na dokumento ng ama niya. Habang maingat na binabantayan ng abogado ang bawat kilos niya. Rica, panimula ni Cruz dahan-dahan. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tumango si Rica. Opo, handa na po. Ngumiti si Cruz, bahagyang mapaglaro ang ekspresyon. Good. Ang unang bahagi ng plano ay ang palitan ng dokumento. Kailangan natin gumawa ng eksaktong kopya ng divorce paper. Tumayo si Cruz, kumuha ng folder, mabilis at maingat niyang nilabas ang mga papeles at dokumento mula sa cabinet. Isa-isa niyang tinutukan ang bawat linya, bawat font, bawat spacing. Ang buong proseso ay parang paggawa ng obra, pero sa halip na art, ito ay legal na armas. Makikita mo, paliwanag niya. Ang papel na ito ay magiging kapareho ng original na nakikita nila sa mata nila. Walang makakaalam ng kaibahan. Huminga si Rica ng malalim. Kaya ba natin yan? Parehong-parehong itsura? Tumango si Cruz. Oo, sa mata ng pamilya mo, parehong-pareho. Ang tanging kaibahan lang ay nasa loob. Ang transfer of shares mula kay Celeste papunta sa'yo. Nakaayos na sa kopya. Kapag napirmahan nila, doon lalabas ang tunay na plano ng iyong ama. Napatingin si Rica sa dokumento. Ang dating papel na nagbabanta sa kanya ay magiging daan para makuha niya ang kontrol. Napansin niya ang bahagyang nanginginig ang kamay niya sa excitement. Hindi takot, kundi anticipation. Pero, paano natin sisimulan? Tanong niya ng tahimik. Dito magsisimula ang bitag, sagot ni Cruz, habang maingat na inilalatag ang kopya sa ibabaw ng mesa. Magpapakita tayong sumusunod ka sa lahat ng gusto nila. Ipapakita natin kampante ka, pero sa loob, nakatago ang pabor sa'yo. Tumango si Rica. Kaya ko po yun. Lahat ng ginagawa ko sa kanila, parang simpleng pagsunod lang. Eksakto, sagot ng abogado. Ngayon, kailangan nating planuhin kung paanong ipapasa ang kopya. Dapat natural, walang kahina-hinalang kilos, para sigurado. Mas kilala mo ang kanilang ugali kaysa sa kanila. Huminga si Rica. Iniisip ang lahat ng buwan ng pangungutya at pagpapanggap. Ang bawat hakbang niya sa mansyon, lahat ng iyon ay parte ng estratehiya. Ang timing ay importante, patuloy ni Cruz. Dahil kung mahuhuli tayo, o mapapansin nila ang palitan, mawawalang bisa ng plano. Tumango si Rica. Ano pong gagawin natin sa bitag mismo? Ngumiti si Cruz, bahagyang nakangisi. Simple lang. Papiliin natin silang ipakita ang kanilang pinaniniwalaan na nanalo sila. Pipirmahan nilang dokumento na akala nila ay magpapalayo sa'yo. Pero sa totoo lang, tumigil siya sandali para bigyang diin ang susunod na linya. Ang kopya ay nakaayos na para lumipat lahat sa'yo. Assets, shares, control, lahat ng yon, automatic na sa'yo. Napahinga si Rica. Unti-unting nagbabalik ang determinasyon niya. At walang makakaalam? Walang makakaalam. Maliban sa atin. At sa sandaling pumirma sila, wala nang pwedeng gawin. Legal at malinaw. Tumayo si Cruz at dahan-dahang nilatag ang kopya sa folder. Idinikit ang label ng original for signature na parang ordinaryong dokumento. Pero sa loob nito naman nakatago ang kapangyarihan. Ngayon, kailangan nating planuhin ang eksaktong paraan ng pagpapasa. Dapat natural, dapat kampante sila. At pinaka-importante, dapat hindi nila mahulaan. Napatingin si Rica sa kanyang cellphone. Paano natin titiyakin na hindi nila mapapansin ang palitan? Simple lang, sagot ni Cruz. Lahat ng kilos mo sa kanila, lahat ng pagsunod, lahat ng pagpapakita ng pagiging walang alam ay kailangan natural. Tandaan, sa kanilang mata nanalo sila at sa ating mata,
Ang laban ay unti-unting napupunta sa'yo. Tumango si Rika, marahan, ngunit matatag. Handa na po ako. Sa unang pagkakataon wala akong takot. Ngumiti ang abogado. Yan ang gusto kong marinig. Tandaan, hindi ito labanan ng lakas o galit. Laban ito ng timing, katalinuhan, at pasensya. Sa bawat hakbang mo, isipin mo, parang chess. Bawat galaw ay may epekto sa kinalalabasan. Huminga si Rika ng malalim. Tiningnan ang dokumento. Ang parehong itsura ng original, ngunit may lihim na plano sa loob. Napangiti siya ng marahan. Kapag nangyari na, dagdag ni Cruz, wala na silang magagawa. Lahat ng pangungutya, lahat ng paninlinlang, lahat ng pagtatangka nilang agawin ka, babalik sa kanila. Tumayo si Rika, inayos ang damit niya, at dahan-dahang inilagay ang dokumento sa envelope. Parang hawak niya ang kapangyarihan mismo. Handa na po ako. Bulong niya na mas matatag kesa dati. Ngumiti si Cruz. Good. Ang palitan ng papel ay simula pa lang. At sa sandaling pumirma sila, magsisimula ang tunay na plano. Tahimik ang buong opisina sandali. Puno ng tensyon at anticipation. Ang dating dokumento na nagbanta kay Rika, ngayon ay magiging susi na sa kanyang tagumpay. At sa bawat hakbang ni Rika palabas ng opisina, dala niya ang lihim na kopya. Alam niya ang laban ay nagsimula na. At sa huli, siya ang mananaig. Sa kanyang isip ay malinaw. Ang bawat ngiti at pagpapakita ng pagiging walang alam sa mansyon, lahat ng iyon ay bahagi ng estratehiya. At sa tamang oras, lahat nagmataas at naniwalang siya ay may kontrol, babalik sa kanilang tamang hustisya. Handa na siya sa bitag. Handa na si Rika sa palitan ng papel. Ang simula ng pagbabalik ng kontrol sa kanya at sa kanyang buhay. Tahimik ang buong mansyon ng Navarro sa umagang yun. Ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang araw ay sumisilip sa pamamagitan ng malaking bintana ng sala. Naglalaro sa mamahaling carpet at chandelier. Pero hindi nito naalis ang bigat ng hangin sa loob. Rika, panawagan ni Doña Celeste na nakatayo sa harap ng sala. Mahigpit ang tindig. Hawak ang folder ng divorce papers. Kasama niya si Marco. Nakatingin sa asawa na parang nag-aalangan kung dapat ba siyang magsalita. Tumayo si Rika mula sa upuan sa kanto. Dahan-dahan. Maingat sa bawat hakbang. Sa kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng puso. Hindi dahil natatakot, kundi dahil alam niya ang eksaktong plano na ipapatupad sa araw na ito. Para sa ikabubuti ng pamilya, panimula ni Celeste, tinutok ang tingin sa kanya. Alam kong mahirap to para sa'yo, pero kailangan mong maintindihan. Huminga si Rika ng malalim. Ang tono ni Celeste ay formal, mahigpit na parang may matinding inaasahan. Napatingin siya kay Marco. Walang sinabi. Tahimik lamang ang muka. Hindi siya tinanggihan, ngunit hindi rin prinotektahan. Napagpasyahan ni Rika na sundin ang plano. Dahan-dahang umupo sa upuan sa harap ng maliit na mesa sa sala. Mahinang nanginginig ang katawan. Bahagyang nagkunwaring umiiyak. Ang maliit na luha na tila kusang tumutulo. Pero sa loob-loob, hawak niya ang kontrol. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin. Wika niya na mahinahon ngunit may halong takot at kahinaan. Para mapaniwala ang bawat mata sa paligid. Humakbang si Celeste palapit at ang mga mata niya ay nakatutok sa anak na babae. Ang mga kamay niya ay nakalapat sa folder. Rika, kailangan mong gawin to. Para sa pamilya. Para sa mga investment. Sa kumpanya. Sa lahat. Tumango si Rika, tila sumang-ayon. Tumulo ang luha sa pisngi niya. Ngunit sa ilalim ng mesa, dahan-dahang inilabas niya ang lihim na envelope na iniwan ng ama at inihanda kasama si Attorney Cruz. Hawak niya ito ng mahigpit sa palad, parang armas na handa na. Susubukan ko po, sambit niya. Halos marinig ang hinaing sa boses.
habang inaabot ang kamay niya para sa ballpen. Dahan-dahang inilagay ni Celeste ang divorce paper sa mesa sa harap niya. "Pirmahan mo na," utos niya. Si Marco naman sa tabi, hindi alam kung saan titingin. Tumangulang siya sa ina na parang walang kalaban-laban. At si Rika ay tumingin sa dokumento sa harap niya. Ang mismong dokumento na akala ng lahat ay magpapahina sa kanya. Pero sa katotohanan, ito ay kaparehong kopya na ipinasya nila ni Atty. Cruz. Sa bawat segundo, nararamdaman niya ang bigat ng silid. Ang mga mata ni Celeste, ang katahimikan ni Marco, at ang maliit na ingay mula sa kusina. Sa loob niya, linano niya ang bawat galaw. Dahan-dahan habang pinapakita ang pagkabalisa at takot. Iniligay niya ang lihim na dokumento sa ilalim ng original, eksaktong nakapatong sa lugar ng pirma. Ang galaw ay maliit, ngunit sapat para sa palitan ng papel. Huminga siya ng malalim. Pinapansin ang bawat detalye. Ang kulay ng tinta ng ballpen ni Celeste, ang posisyon ng kamay, ang pagkakaayos ng dokumento sa mesa. At sa loob ng ilang sandali, natapos na ang pagpapalit. Ang original na divorce paper na handa ni Celeste na dapat magtanggal ng karapatan ni Rika ay napalitan ng lihim na kopya na naglalaman ng transfer of shares pabor kay Rika. "Ready ka na ba?" tanong ni Celeste. Mahigpit ngunit may halong inaasahan. Tumango si Rika. Tila nanginginig ang mga daliri nito. "Opo," sagot niya na halos bumulong. Inabot niya ang ballpen. Dahan-dahang hinawakan. Parang natatakot. At hinayaan ang mga mata ni Celeste na mapaniwala. 1, 2, 3. Wika ni Celeste tila nagtuturo sa kanya. At sa isang mabilis ngunit maingat na galaw, pinirmahan ni Rika ang ibabaw ng dokumento. Sa mata ng lahat, tunay na pumirma siya sa divorce. Sa katotohanan, ang lihim na plano ng ama at ng abogado ay unti-unti nang natutupad. Sandaling katahimikan ang bumalat sa silid. Si Celeste ay tumitig sa dokumento. Hindi alam na ang bawat linya ay pabor pala kay Rika. Si Marco naman ay nagulat sa paraan ng ekspresyon ni Rika. Ngunit wala siyang masabi. "Hindi ko alam kung paano ka nakayanan." Bulong ni Celeste sa sarili. Iniabot ang tingin sa anak na babae. Si Rika naman ay mahinahon. Ngumiti ng bahagya, hindi labis, ngunit may taglay na katiyakan. Sa loob ay ramdam niya ang kapangyarihan. Ang mansyon akala ng lahat ay kontrolado nila, ngayon ay unti-unti nang napupunta sa kanya. Habang may maliit na gulo sa kusina, ang tunog ng palayok na nadulas at bahagyang pagtakbo ni Aling Pasing, ginamit ni Rika ang sandali upang doblehin ang pagkakatiyak na tama ang lahat. Hindi pa niya pinansin ang konting bagay. Sa halip ay tiniyak niyang ang lihim na dokumento ay maayos na nakalagay. Handa sa susunod na hakbang. Huminga siya ng malalim. Dahan-dahang inilapag ang ballpen at tumayo mula sa upuan. Ang bawat mata sa silid ay nakatutok sa kanya. Ngunit wala silang alam sa tunay na nangyayari. "Handa na tayo," bulong niya sa sarili at may ngiti sa labi. Sa isang simpleng pagkilos ng kamay, ang mansyon ay naging larangan ng isang lihim na laban. Isang laban na akala ng lahat ay panalo sila. Pero sa katotohanan, si Rika ang may kontrol. Si Celeste ay natutuwang isipin na nagtagumpay. Si Marco ay nagulat sa katahimikan ng asawa. Ngunit si Rika, matatag, mahinahon at tahimik sa loob. Nakangiti siya. Hindi takot, hindi pagkatalo, ngunit ganap na handa. Ang araw ng pirmahan ay natapos. Ngunit para kay Rika, iyon ang simula ng pagbabalik ng kapangyarihan sa kanyang mga kamay. At sa kusina, sa maliit na gulo na tila aksidente lamang, natiyak niyang ang tunay na laban ay nagsimula na. Tahimik ang silid at puno ng liwanag ng umaga na pumapasok sa mamahaling sala ng mansyon ng Navarro. Ang chandelier ay kumikislap sa bawat sinag. Tila sinasabi na may mahalagang mangyayari at magaganap. Si Rika ay nakaupo sa mesa, hawak ang ballpen. Sa harap niya nakalagay ang dokumento, ang parehong divorce paper na ipinapaniwala ng pamilya na magpapahinga sa kanya.
Ngunit sa loob niya, alam niya ang katotohanan. Ito ang sandali na pagpapaliktad. Dahan-dahan niyang inihanda ang thumb mark, parang maliit na galaw sa mata ng lahat. Ngunit sa legal na kahulugan, ito ang hudyat na lahat ng shares at control sa Navarro Construction ay unti-unting mapupunta sa kanya. Po, dito na po. Mahina pang wika niya, parang umiiyak, parang takot. Eksaktong inaasahan ng pamilya. Tumayo si Celeste at halatang masaya. Opo, Iha. Tama lang. Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Tama lang. Pabulong sa sarili. Ngunit ramdamang saya. Si Marco naman tahimik sa tabi. Nakatingin kay Rika. Good job, mahal. Alam kong mahirap to sa'yo. Sabi niya na halos nakangiti. Hindi niya alam na sa bawat galaw ng asawa, naglalaro na ang lihim, ang kapalaran. Dahan-dahan, inilapat ni Rika ang thumb mark sa lugar ng pirma. 1, 2 segundo, parang ordinaryong kilos. Ngunit sa mata ni Celeste at Marco, ito ang tandaan ng pagkatalo ni Rika. Done na, sabi ni Rika at mahinang may halong takot. Ngumiti naman si Celeste, parang panalo. Finally, tama lang, Iha. Sigurado ako na makakabuti ito sa ating lahat. Sabi niya na bahagyang nag-aalangan sa sarili pero hindi niya alam na lahat ng yon ay kabaligtaran ng tono. Si Marco bahagyang napahinga, nagulat sa sarili. Ang saya ko na nakasunod ka, mahal. Wika niya tahimik ngunit may halong pagmamalasakit. Tahimik namang nagulat si Rika sandali. Tiningnan niya ang mag-asawa. Lahat ay kampante, niniwala sa paninin lang. At sa sandaling yon, pinili niyang tapusin ang laro. Tumayo siya, dahan-dahang inangat ang katawan. Tiningnan ang buong sala. Ang mga mata ng pamilya ay nakatutok sa kanya. Nagulat sa biglaang pagbabago ng postura. At sa isang malinaw at malakas na tinig, naglabas siya ng salita. I can't speak English. Huminto ang lahat sa kanilang ginagawa. Ang ngiti ni Celeste ay nanlamig sandali. Parang hindi niya maintindihan. Si Marco ay bahagyang nagulat. Tumingin sa asawa niya. Excuse me? Tanong ni Celeste na mahigpit ang boses. Halatang naguguluhan. Po, I can speak English. Ulit ni Rika. Malinaw, matatag. And I just signed a document that transferred all the shares of Navarro Construction to me. Sandaling katahimikan na bumalat sa silid. Wait, what? Bulong ni Marco na halos hindi makapaniwala. Ngumiti si Rika. Hindi ngiti ng takot, kundi ngiti ng katiyakan. Yes, all the shares, including ones that we were supposed to remain under your control, are now mine. Your company, your investments, everything is under my name. Tumayo si Celeste, halatang napalunok. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang mukha ay kumupas. Ay, how? Ngumiti si Rika ng bahagya. Doña Celeste, you underestimated me. You thought I didn't understand. You thought I was powerless. But everything, your plans, your schemes, they've been anticipated. Tumango si Marco, parang hindi alam kung saan titingnan. Rika, pero paano? Everything was perfect, sagot niya. Dahan-dahan. My father anticipated your moves, Attorney Cruz. Helped me prepare. And then I prayed long. Every little act. Every show of helplessness. It was all part of the plan. Tahimik si Celeste. Halos bumagsak ang tiwala na matagal niyang hawak. Si Marco tumigil sa nagbabadya ng pagbabaliktad ng kapangyarihan. Now, patuloy ni Rika, mas malakas ang tinig. The company is mine legally and fully. You may feel in control, but the shares, the assets, the decision-making, they are all under my name. And there is nothing you can do to reverse it.
Legally, everything is irreversible. Huminga si Rika. Marahan, ngunit matatag. Pinagmamasdan niya ang reaksyon ng mag-asawa, ang dati niyang takot, ang lumang bag sa harap nila. Lahat ng iyon ay naglalaho. Ngayon, siyang may hawak ng kapangyarihan. Si Celeste ay nanlamig at naglakad ng ilang hakbang palayo. Nagtatangkang itago ang galit at pagkabigla. I didn't expect this. Wika niya at bahagyang nanginginig ang boses. Neither did you expect that I was following my father's plan. Sabi ni Rika. Bahagyang ngumiti. Every move you made, I anticipated. And now the shares, the company, the control, it's all mine. Tumayo si Marco sa tabi ng ina at naguguluhan. Rika, baka... Ngumiti si Rika ng mahinahon. Marco, I never intended to hurt you. But you must understand this was never about personal vendetta. This was about protecting what is legally mine. What my father left me. What was rightfully planned. Tahimik silang tumingin sa kanya. Halos hindi makapaniwala. Ang dating babaeng pinagtatawanan, pinapahiya at minamaliit ngayon ay tumayo bilang isang babae na may kapangyarihan at kontrol. At from today, dagdag pa ni Rika, I will lead Navarro Construction. And this time, the decisions are mine. Fully and legally. Every plan, every project, every investment under my control. Tumayo siya ng buong taas. Ang liwanag ng umaga ay pumapaloob sa kanyang mukha. Hindi na siya takot. Hindi na siya biktima. Ang laro ng pamilya Navarro, ang paninlinlang at pangungutya ay nabaliktad. Si Celeste at Marco nananatiling nakatayo sa harap niya. Hindi makagalaw. Ang dating pamilya na tila may hawak sa kapangyarihan, ngayon ay nakaharap sa babaeng kanilang minaliit. At sa unang sandali, sa maraming buwan, naramdaman ni Rika ang tamang tagumpay, ang kontrol at kapangyarihan, at ang hustisya na plenano ng ama niya ay nasa kanya na. Tahimik ang sala, puno ng tensyon. Ngunit sa mga mata ni Rika, may ngiti ng katiyakan. Ang laro ay nabaligtad. Si Rika ang nanalo. Tahimik ang malaking sala ng mansyon ng Navarro. Ngunit ramdam ang tensyon sa bawat sulok. Ang chandelier ay kumikislap sa liwanag ng hapon. At ang mamahaling carpet ay tila sumasaksi sa pinakadramatikong eksena sa buong pamilya Navarro. Nakaupo si Rika sa harap ng mesa. Hawak ang ballpen habang ang mga abogado ng kumpanya at ng pamilya ay nag-aayos ng mga papeles sa gilid. Ma'am Rika, panimula ng isa sa mga abogado, nakatitig sa kanya. Kinukumpirma namin ang legal na paglilipat ng shares mula kay Doña Celeste patungo sa inyo. Lahat ay naayos sa legal na proseso at opisyal na. Tumango si Rika ng bahagya, marahang umiti. Ang mga mata ni Celeste ay kumupa sa galit at pagkabigla. Si Marco naman nanlaki ang mata, hindi siya makapaniwala. What? Bumangon si Celeste, nanginginig ang boses. Paano? Hindi ko naiintindihan, akala ko. Tumayo si Rika. Ang bawat takbang niya ay puno ng katiyakan. Hawak ang dokumento sa kamay, ngunit hindi iyon pinakamasarap na bahagi ng sorpresa. Doña Celeste, Marco. Wika niya na malinaw at matatag. Ito pa lang ang simula ng kwento. Napalingon si Marco. Rika, anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Rika, bahagyang nangingiting may halong talino at katalinuhan. Alam niyo ba, habang iniisip niyo na kontrolado niyo ang kumpanya, may lihim akong plano na mas matagal pa kesa sa lahat ng iniisip ninyo. Si Celeste ay tumitig, halatang nahihirapan sa kanyang narinig. Ano? Lihim na plano? Tumango si Rika, lumapit sa gitna ng sala. Ang mga mata niya ay parang kumikislap sa determinasyon. Yes, ang mga pinaghirapan ninyo para agawin ng kumpanya, lahat iyon. Hindi na kailangan ng perma ninyo. Bakit? Dahil matagal na akong lihim na investor ng Navarro Construction.
Humanga ang mga abogado sa paligid. Ilang nagtaka, ang iba'y nanatiling tahimik. Paano? Tanong ni Marco. Halos hindi makapagsalita. Simple lang, sagot ni Rika. Matatag at malinaw. Ginamit ko ang ibang pangalan sa stock market. Matagal na akong bumibili ng shares ng kumpanya. Unti-unti, diskarte bawat akbang. Hanggang sa ang kontrol ay lumipat sa akin na hindi niyo namamalayan. At kahit walang perma si Doña Celeste, ako na talaga ang tunay na may kontrol sa Navarro Construction. Sandaling katahimikan ang bumalat sa silid. Ang chandelier ay kumikislap sa bawat mata ng pamilya Navarro. Ang dating sala na puno ng paninindlang at pangungutya, ngayon ay puno ng pagkabigla. Hindi pwede, sigaw ni Celeste. Humakbang palapit, ngunit hindi makalapit. Hindi pwedeng ganito. Ngumiti si Rika. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Akala nyo, pinaghihirapan lang ako. Akala nyo, probinsyana lang ako na walang alam. Pero matagal ko na kayong nilalaro. Tumayo si Marco. Nagulat at ang kamay niya ay nakataas. Hindi alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Rika, ikaw? Tumango si Rika at mahinahon ngunit matatag. Oo. At sa bawat galaw, bawat pagpapakita ng kahinaan, bawat pagkakataon na pinaghirapan niyo akong pasakitan, lahat ng yon ay bahagi ng estratehiya ko. Hindi lang basta legal na proseso, kundi financial strategy din. Tahimik si Celeste. Halos hindi makapaniwala sa naririnig. Ang bawat taon ng pangungutya ay panilin lang. Lahat iyon, bumaliktad. Ang babaeng kanilang inisip na walang alam, siya pala ang may hawak ng laro. Ngumiti si Rika. Dahan-dahang humakbang palapit sa gitna ng sala. At sa ngayon, dagdag niya, hawak ang dokumento at ang kopya ng shares. Ang kumpanya, ang assets, ang lahat ng proyekto ng Navarro Construction, lahat ay nasa kontrol ko na. At legal, financial at operational, lahat ay secured sa aking pangalan. Tumayo ang isa pang abogado sa tabi niya. Tiniyak ang mga papeles. Everything is verified, Ma'am Rika. Officially, you are the controlling shareholder. Si Marco ay nanlaki ang mata. Hindi alam kung ano ang sasabihin. Pero, paano mo nagawa ito na hindi namin nalalaman? Timing, strategy, at isang maliit na kaunting pasensya. Sagot ni Rika at bahagyang ngumiti. Habang iniisip niyo na ako'y natatakot o walang alam, ako'y tahimik na nag-iipon ng kapangyarihan. At ngayon, handa na akong ipakita ang tunay na resulta. Si Celeste ay huminga ng malalim. Halatang naguguluhan at napapailing. Hindi ko naiintindihan. Paano mo ko naloko ng ganito? Ngumiti si Rika. May halong katatawanan at talina sa mga mata. Hindi ko kayo niloko, Doña Celeste. Naglalaro lang kayo sa mga panilin lang at pangungutya. At ngayon, ang resulta, ako ang nanalo. At sa susunod na hakbang, wala na kayong magagawa. Tumayo siya sa gitna ng sala. Tiningnan ng lahat ng matagal na naniniwalang sila ang may kontrol. Kaya sa huling pagkakataon, sabi niya at halatang nakangiti. Akala ninyo probinsyana lang ako, pero matagal ko na kayong nilalaro. Tahimik ang buong silid. Ang chandelier na kumikislap sa ibabaw ay tila sumasaksi sa pagbaliktad ng kapangyarihan. Ang dating babaeng iniisip nilang mahina at walang alam, ngayon ay tumayo bilang isang babae na may hawak ng lahat. Hindi lang legal, kundi financial at strategic. Si Marco ay nananatiling nakatayo sa tabi. Huminga ng malalim at tumingin kay Rika. Hindi makapaniwala, ngunit ramdam ang respeto at pagkamangha. Si Celeste ay nananatiling nakaupo. Ang mukha ay punong-puno ng pagkabigla, galit at pagkatalo. Hindi niya maiwasan ang realidad. Ang babae na minamaliit niya, pinagkaitan ng respeto at pinagtatawanan. Siya pala ang tunay na may hawak ng laro. Sa bawat segundo, unti-unting nauunawaan ng lahat ang estratehiya, ang tiyaga at ang talino ni Rika. Ang laro ng pamilya ni Navarro.
Ang paninindlang at pangungutya ay natapos. At sa huling sandali, si Rika ay nakangiti ng may kumpiyansa. Akala niyo probinsyana lang ako. Tahimik ang buong sala, puno ng tensyon at pagkabigla. Habang si Rika sa kanyang mahinahon at matatag na postura ay nakatayo bilang panalo. Hindi lamang sa legal kundi sa lahat ng aspeto ng laban. Ang laro ay tapos na. Ang biktima ay naging tagapamahala. Ang babae na inisip nilang walang alam, ngayon ay ang tunay na reyna sa laro ng Navarro Construction. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Hoy, Rika. Huwag mo nang pahirapan